Para naman sa ating abroad balita, timog na bahagi ng Estados Unidos nakakaranas ngayon ng hindi pangkaraniwang snowstorm. At pamahalaan ng Ukraine nag-alok ng amnestiya sa mga demonstrador. Balitaan mo kami, Edwin Eusebio. Matinding bantana sa buhay ang taglamig na nagaganap ngayon sa southern part ng Estados Unidos. Napipilitan na ang libo-libong mga kabataan na magpalipas ng magdamag sa kanilang mga paaralan, samantalang libo-libong mga motorista ang na-stranded o nahinto na sa mga lansangan. May 7 taon na rin ang naitalang namatay dulot ng storm at nagsisilikas na ang may 60 milyong tao na hindi sanay sa yelo at niebe mula Texas hanggang Carolinas. Sa Atlanta, hindi na nakagagalaw ang mga sasakyan at halos lahat ng mga motorista ay nanatili ng may 18 oras sa lansangan. May 800 sakuna rin sa kalsada ang naitala sa Atlanta, samantalang ang 5 namatay sa Alabama at 2 sa Georgia ay isinisisi rin sa masamang panahon. Libo-libo ring flights ng mga eroplano ang nakansela sa isa sa mga pinakabalang paliparan, ang Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport. Ayon sa mga forecasters, magtatagal pa ang matinding winter temperature sa southern USA. Inaprubahan na ng Parlamento ng Ukraine ang batas na nag-aalok ng amnestiya sa mga naarestong demonstrador sa naganap na anti-government protest. Ito ay sa kondisyon na aabandonahin ng mga revista ang mga gusali na kanilang inokupa. Una rito, nagpasa ang mga mambabatas ng Ukraine ng batas noong Miyerkules ng gabi bagamat sinalungat ito ng oposisyon. Sinabi ng leader ng mga ito na hindi katanggap-tanggap ang kondisyon na bakantihin ng mga protesters sa mga gusali. Una rito, tinanggap na ng tinutuligsang presidente na si Viktor Yanukovych ang pagbibitiw ng Prime Minister niya na si Mykola Azarov na pangunahing ginigiit ng mga demonstrador. Samantala, nagbabala si dating Leonid Kravchuk na nanganganib na sumiklab ang giyera sibil sa kanilang bansa. Para sa Telebisyon ng Bayan, Edwin Eusebio.